Hi guys! Welcome back sa ating channel. So today, meron tayong bisita na si Madam Romelita from Toronto, Canada. She works here as a nanny and now she became a social service worker. Pakinggan natin ang kanyang story para naman ma-inspired kayong lahat. Please welcome Madam Romelita Tucker. Hi, Pita. Hi! Kumusta? Energy mo, Madam. Hello! Hello! Andito na si Madam. Sa ating channel, di ba? Bongga. Karon, today meron tayong guest sa ating channel na si Madam Romelita Tucker. Yours truly. Isa siyang Filipino. Half ita, half kambing, half kabayo. Tikbalang na dating. From Canada, Toronto, Canada, Madam Romelita Tucker. Diba? Welcome sa ating channel, Madam. Thank you. So, so karon, bisaya na ko. Bisa. So, Hindi na Tagalog kay lisgan ako. So, Bisaya version. So, para ma-inspire ang atong mga viewers, mostly mga Bisaya pa lang, mga viewers. So, si Madam, share your story in coming here in Canada, yung mga napagdaanan mo. Oh, Bisaya, Tagalog po. Yung mga na-experience. so from Philippines? From Philippines to somewhere and coming here. Okay. Shortcut lang. Okay, shortcut. So, I was a secondary high school teacher sa Philippines, pero hindi ako naging teacher full-time doon. Nag-apply ako as an assistant English teacher sa Taiwan. Tapos, nung dumating ako sa Taiwan, doon ako na-assign sa Kit Castle English School. Pero, yung trabaho ko doon is tutor, tapos all around na caregiver. After doon sa Taiwan, 3 years ako doon, tapos nag-apply ako sa agency na nasa Taipei, I forgot the name. Tapos, saka ako nakarating dito sa Canada. Canada, yeah. Pagdating ko dito, naging nanny. Anong trabaho yan? Anong trabaho sa Canada? Sa family na may isang bata, tapos yun. Hindi rin maging very exciting na trabaho kasi siyempre kahit na okay yung Canada, hindi naman natin agad-agad na alam mo yun, makuha yung pakikisamahan yung family na titirhan natin. Kasi live-in ako doon. Yeah. So here in Canada before, they have live out and live in, right? Pag pag nagtrabaho ka like nanny. So ikaw live in. So basically Monday to Friday or Saturday? 7 days a week. 7 days a week. Ang iba is 5 days, ang iba is 6 days a week. Yeah. So after that, palipat-lipat ako ng amo kasi niloloko ako nung una kong amo. Hindi binabayaran niya yung tax ko. oh, So, hindi ko naman alam. So, ang ginawa ko, nireport ko sila sa CRA. So, galit na galit yung amo ko kaya kinik out ako ng hating gabi. Pagkatapos nag-apply ako ulit sa ibang agency, na-hire ako ng ibang family bilang nanny din. Doon na ako nakapag-work ng straight for 3 years. Tapos, doon na rin ako nakapag-apply ng pagka-PR. Permanent resident sa Canada. so after 2 years? After 3 years. 3 years, okay. After 3 years na habang inaantay ko yung permanent residency na card, ay yun, nag-decision ako na mag-try na mag-aral ng English. Kasi ang purpose is yung to prepare myself na maging comfortable sa pag-exam during the interview sa permanent residency. Yun ang purpose. Pero nung nandoon na ako sa school,
ang dami kong naging best friends na alam mo yun, yung nag-encourage na, hey, bakit hindi natin ipagpatuloy ito? Mag-aral tayo dito. So, yun, naging, ako, estudyante ng social service worker. So now, si Madam, graduate na to, social service worker, pwede na to, malaki ng mga sahod, mga financial security. Saan kayo, financially insecure pa ako kasi wala pa akong pera, pero welcome. And then after that, while studying, natakbuan mo ang iyong husband, boyfriend. Siya ang nakatagpo sa akin, Char. Tapos meron na siyang dalawang anak, cute, gwapo at maganda. Dalawang makulit na bata. At isang asawa pa lang. Isa pa lang. Pero maghanap ako pang 5. By the way, ang asawa niya is he's a pilot. Of course, pilot. Di ba, Day? So how is it having a husband, Canadian husband, puti, Canadian husband yung asawa niya. See? Ganda to, beautiful. Beautiful. Ito kalakas ang lakas tama. Wala naman. Pagka may, I don't know, depende kasi sa tao rin eh. May mga puti. Itong puti rin naman na nakuha ko ngayon na ang apam, hindi naman apam ito. Ano ba apam? Basta, ay, puti, apam tinatawag nila. Apam eh. Amerikang amo? Masa mo na? Kay Canadian naman ito. Canadian amo. North America man gapon. Apam gapon kay North America man ta. Yeah. So, doon kami nagkatagpo sa dating online. Yeah. Nagtagpo yung mga landas nila. Nagtagpo yung landas namin. So, siyempre, sino ba hindi may love nito? Eh? Hindi, ako na. Kasi naghanap din ako ng Pilipino noon. Wala namang tumitingin sa akin eh. Wala kasi mga Pilipino. Walang namamansin ng mga Pilipino. So, I don't know. Kaya, nung dumating ako sa Canada, tinitingnan ako ng masama. Sabi ko, ano kayang mayroon? Pero ilang mga dates ka bago mo natagpuan si Habi? Ay, nakailang dates din ako, kinyari, ang ganda-ganda ko. Hindi naman nagde-date na Pero alam mo, dito kasi sa Canada, yung mga tao dito, mga busy. Kailangan nila, i-meet mo sila somewhere sa Starbucks, sa Tim Hortons. Ako naman, mukha akong pagkain, kaya ni-meet ko sila sa restaurant. Kasi naman, akala ko, normal yung sila ang magbabayad. Hindi pala. Kailangan pala 50-50 pag kumakain ka ng ganyan. Okay. Ha? One more. Sa mga nakikinig, yung mga gusto ng mga AFAM sa Pilipinas, na ina-expect nila na si AFAM ang babayad. Ano sabi mo? Hindi, depende yan sa tao. Magagalit yung ibang mga puti pag sinasabihan mo na, you need to pay the bill. Ganyan. Hindi ganon. Kasi, dapat share. Ako naman, akala ko, yun ang mentality ko noon na, libre mo ako, ganyan. Hindi pala uso sa kanila yung libre. Walang libre dito sa Canada. Kung mayroon man, maghunos dili ka, magdududa ka na. Right? Di ba, Day? Yeah. Okay. So, brief experience. Ano yung mga difficulties na na-experience mo dito, Kami? At nandito ka na sa Canada. Well, bago mo na-achieve yung pagiging being social worker na-meet mo na siya. Natapos mo na siya. Alam mo, first na challenges na na-experience ko dito sa Canada, yung weather dito. Kasi sa Pilipinas, ang akala natin yung snow ay kagaya sa ice na nasa freezer. Hindi pala siya ganyan. Kasi, kung ma-expose pala yung katawan natin lagi, tapos yung katawan kasi natin sa Pilipinas, galing very warm. Tapos dito, pagdating sobrang lamig. Kasi, kung mag-aabang ka ng bus dito, tapos hindi kumpleto yung mga sinusuot mo, mapoprosin yung ilong natin. Tapos, magsuot naman tayo. Kasi first time kong dumating dito, sabi, magsuot daw ako ng makapal. Wala naman akong ibang makapal. Kaya nag-t-shirt ako. Double na lang. Yeah, 6 na t-shirt. Okay. Tapos 2 long sleeve. Tapos yung makapal na jacket. Pagdating ko sa bus, para na ako mamatay sa hingal. Ang init kasi kaya yun.
Kasi ang bus may heater. Sa Yeah. labas mainit. Pagdating mo parang Yeah, parang feeling. kaya yun ang pinaka ko. Tapos, pinaka worst na experience. Pero later on, naka-adjust din naman ako kasi ang ginawa ko is bumili ako ng mamahaling mga jacket na kagaya ng mga sinusuot ng mga Canadian na isang t-shirt na lang, tapos yun na lang lagi mong sinusuot. Very warm na. Naka-adjust na rin yung katawan ko, hindi na masyadong lamigin. Pangalawang challenges dito sa Canada, yung ano bang tawag dyan? Yung may mga kakilala kang Pilipino, tapos hindi mo naman pala, may maging kaibigan kang Pilipino, tapos hindi mo sila dapat na mapagkatiwalaan kasi sila bakit? pa ang magpapahamak sa'yo. Okay, that's number 2. O, number 2. Kasi akala mo, masaya ka na Filipino. Pero hindi pala. Yung nagsasabi na kabayan. Pero so far, sa na-experience ko, may mga ganyang mga tao na mga masama. Kasi ipapahamak ka nila. Alam mo yun, yung parang, for example, ako kasi yung unang amo ko, nung sinabi ko sa mga kakilala ko doon sa park na may mga alaga ding mga bata, na sabi, uy, yan pala yung treatment ng amo mo. Umalis ka na, layasan mo na yan. O, diba, sabi nila, layasan ko na. Sa akin naman, ayaw kong umalis sana noon kasi gusto kong ipagpatuloy. Mismo yung amo ko, yung treatment niya na sobrang-sobra na, hindi ko na nakayanan. Kaya yun ang sinabi ko sa kanila na aalis ako. Hindi nila nagustuhan yung sinabi ko. Kaya kinick out nila ako ng midnight. Ngayon, sa dami-dami ng mga Pilipina na nagsabi sa akin na maghanap ako ng ibang trabaho, ni isa, walang tumawag sa akin na may dito ka matulog, tutulungan ka namin, dito ka muna tumira. Wala. Sana ako doon ako sa ate ko na napakalayo. Tapos Kasi sabi ko, sa Canada parang dapat ka nang mag-isa, right? Parang be independent. be independent. Tapos trust no one. Yes. Kahit kamag-anak mo pa yan, no. Yeah. Ang mo dito, focus ka lang sa goals mo. Pagdating mo dito, kung anong gusto mo maiba yung financial status mo, mag-work ka, tapos be friendly to everybody kasi iba-iba ang mga lahi ng mga kakasama mo. So, at saka, sipag lang talaga. Sipag at syaga. At saka yung trabaho kasi dito is marami. Kaya lang, may iba kang mapapansin na parang hindi mo gusto. Or, bumili ka ng karaoke, video key para hindi ka maging Kaya, I think, kasi ako, wala akong karaoke, pero mayroon yung mga kaibigan ko, nakikikanta lang ako. Pero alam mo yun, namimiss mo yung family mo sa Pilipinas. Pero kung may karaoke ka, parang sa Pilipinas ka na rin, magluto ka ng pagkain gusto mo, gano'n. Ang pangatlong challenge dito is, mahal ang Canada. Yes, it's very expensive, guys. Listen to Madam. Yeah. So, example, Mahal siya. So, lahat dito, bayaran mo. may pera involved. Kailangan mong may life insurance dito para kung anong mangyayari sa'yo, critical insurance, anong mangyayari sa atin. Kasi dito, mga prone siya sa mga accident. Lahat dito, kung magdadrive ka, kung maglakad ka, mabangga ka, ganyan-ganyan. Siyempre, ang hospital dito is free. Pero paano paglabas mo ng hospital? Saan ka na hindi ka na makapagtrabaho. So, kailangan mo magsipag, mag-ipon. Tapos, be smart talaga sa pera. Kasi dito is always needs money. You need to spend more money. Yeah. So, nung nag-study ka, next, anong iba pang mga challenge na? Yun lang naman ang ko. Nung nag-start ka sa Canada, nag-aral, financially, anong ginagawa financially na nairaos mo yung pag-aaral? So, first kong nag-enroll, ESL naman yung pinag-enrollan ko, ginamit ko yung credit card ko. Kasi hindi naman ako available sa mga assistants sa school. So, gumamit ako ng credit card. Tapos, nung nag-desisyon na ako magpatuloy ng pagka-social service worker, doon ako nag-apply ng financial assistance sa government. Meron government. So, mayroong government assistance dito na tinatawag na USAP, Ontario Student Assistance program. Assistance program or plan. Yeah. Na kung saan yung mga estudyante, allowed sila, qualified silang mag-apply
ng program na yan kung mag-aaral sila. So, base din yan sa income. Income natin. Income ko. Income kung I-assess din nila, 18 years old pa ako or 17 years old, income ng parents ko. Kailangan na may income kasi binabase doon ang grants at saka loan. So what's the difference between loan and grant? So yung loan, yun ang babayaran mo, babalik mo yung pera. I-pay back mo sa kanila, sa government. Okay. Ibabalik mo. Tapos ang usap kasi ay nahati sa dalawa, federal at saka sa provincial. So iba yung binigay na share ng federal, iba rin yung sa provincial. Tapos ang grant, yun ang ibibigay ng gobyerno na ayuda sa'yo na hindi mo na siya babayaran. Okay. So, ang maganda ay yung mag-aral ka na low income ka at saka may pamilya ka, kung may dependent ka, kung may anak more ka. money, support. Kasi malaki yung ibibigay ng government sa'yo na allowance, kaayuda, kasi may mga dependent ka. Halimbawa, may dalawa akong anak. So, ang ibibigay sa akin is mas malaki na grant kaysa loan. So, for example, ang tuition ko is 13,000. Yeah. Sa whole Like whole year, for year. example. Yeah. So, kung sa whole year, 13,000. So, ang ibibigay na grant sa akin is like 18,000. Tapos yung loan is something like, 14,000. So, yun ang makikita mo sa ano mo. Kaya wala kang problema Pang-allowance, kumbaga yung grant kasi ang coverage doon sa sa USAP na application program is yung coverage doon is yung pamasahe mo, rent mo sa apartment. Yun ang bali yung mga equivalent ka, binibigyan ka ng grant kasi para maging maayos yung pag-aaral mo, yung situation mo. Kahit hindi ka magtatrabaho ng full-time kasi may limited hours din yan, right? Yeah. Pwede kang hindi mag-aral, mag-utang ka lang kung qualified ka. Pwede rin palang ganyan? Yeah. Oh, I see. Kasi kung may husband ka, pero kung ikaw lang mag-isa, kailangan mo rin may 20 hours per week. Oh, bali parang part-time lang siya para may pandagdag. Pero kung may husband ka na nag-support sa'yo, kasi ang income ninyo is combined. So, bali, ang income niya, income mo na rin. Ganon. Pero kailangan ay low income dapat kasi para mas malaki yung Pero kasi pag malaki naman yung income ng husband mo, i-adjust naman doon. So, nasa iyo kung magpatuloy ka. Pero kadalasan nag-continue sila na yung itinapos na ang pag-aaral. Kasi pag hindi mo tatapusin, halimbawa mag-drop ka, ibabayaran mo na yung mag-start ka na after 6 months, mag-start ka ng mag-save back. So, sino makaagal ng mga yan? PR lang at citizen, right? Or Yes. just no working visa, Yeah, international? wala. So, only PR and citizen sa Canada. Permanent resident. Yeah. Kung is to international, hindi yan pwede. covered. Iba yung rate ng international Mahal, student. no? Very mahal. Times 3 ang nila. Di ba totoo naman yun? Mahal ang... Sa atin nakita ko, example, 3,000 lang ang tuition sa domestic students. Sa international is 13. Yeah, mahal para international. Pero parang also ngayon mga international. It depends. Meron siguro mga agency sa mga international na sila nagpahiram ng pera. And after matapos is ibalik. Pero I don't know mga names sa mga agency. Basta ito lang ma-share ni Romelita kung anong experience niya. Si Pugatyaga ayun, nandito na. May pilot na asawa, na Wala namang pera. at maganda at matapos ang social service worker na course. Yeah. Good job. Thank you guys. Thank you, Tay. Thank you. Salamat, Madam. Thank you, Dad. More Pagkayaan blessings. na ito, mayaman na ito in the future. And by the way, support her channel. Ay, Chan! May channel kaya ako. Yes. Okay. Sobra lagay Mix natin Family dito. Vlog. Yes. Sobra Mix Family Vlog. May mga kids siya doon, Pakisubscribe. dalawang mga anarchist. Yeah, hindi na ako masyadong active pero babalik na rin ako. Pero Yeah, sayang. huwag kang momento. Kagaya sa akin, guys.
Ito siya. stop ang monetization kasi hindi na ako nakapag-upload. But anyways, doesn't matter. Yeah. Ano lang, for fun. Tapos mga experiences ng mga tao na andito, kung paano sila naging tao. No. Paano sila naging from unggoy to tao? Paano sila naging successful, right? Pero yun mo from the very beginning up to now. Unsuccessful pa rin. Successful na yan. I-claim mo na yan. Malpas mo na yan, Day. Much. Thank for you. watching. Ito na yung channel ni Madam. Okay? Thank you. Yes. Channel niya. Sobra Mix Family Vlog. Mukha ilagay ko dito. Dito sa baba. Ikaw na po sa interview. Thank you. Ako na pumutan. Bye-bye.